So ito po ngayon yung update mga sangkay sa digmaang nagaganap sa Middle East. Konting update lamang po tayo ngayon mga sangkay dahil nga po itong Amerika ay sinimulan na daw po ang ganting opensiba matapos po silang sorpresahin ng pag-atake nitong Iran. So tingnan po natin mga sangkay kasi palala ng palala po itong nangyayari dyan sa Middle East. At mukhang papunta na po ito sa regional war na mas pinakadelikado po yan mga sangkay na pwede pong magdulot po yan mga sangkay ng World War III. No, kasi ang Saudi Arabia sumama na po sa digmaan, tapos may ilan sa mga kakampi ng Iran din po mga sangkay kasama na rin po sa digmaan. So kapag kasumali pa po yung ibang mga bansa dyan sa Middle East, regional war na po yan. Alright? Anyway, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, may kita nyo po yung subscribe button dyan sa baba ng video na to. Pindutin nyo lamang po yung subscribe. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page para lagi po kayong updated sa mga in-upload po nating vlog. Alright? So, ayun na nga po mga sangkay, ito po yung balita, no? Palala ng palala, no? Ayan, no? Trump sinimulan na ang ganting opensiba matapos ang surprise attack ng Iran. So we had 5 rockets shot going 8,500 miles an hour, and all 5 rockets were knocked down to the ground. But they nevertheless took a shot, so it's our turn. Inamin ni United States President Donald Trump na nagtagumpay ang Iran sa pagpapabagsak sa ilan nilang rockets. Kaugnay ito ng surprise attacks na inilunsad ng Iran habang nasa gitna ng pakikiramay ang US officials at iba pang leader sa pamilya ng yumaong si Senator Lindsey Graham. Tiniyak ni Trump na sasagutin nila ito ng matinding airstrikes at pagkakataon naman ng US na gumanti. It's going to be straightening out. In the meantime, we're going to be hitting them very hard because it's our turn to hit them. They know it's coming. At sa kasunod na pulong ni Trump at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Ayon kay Trump, ang mga Iranian missiles na tumama sa mga pasilidad militar ng Amerika sa Middle East ay nagmula sa direksyon ng Iraq at may koordinasyon umano sa Iraqi government. Base sa ulat, sinagot ng Amerika ng pag-atake ang Iran sa pamamagitan ng pagpuntirya sa Ali Akbar drone base ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC Aerospace Force malapit sa Avaz. Malaki umano ang napinsala ng nasa 7 missile strikes sa 51st Hojat Armored Brigade ng IRGC. Binatikos naman ni Iran Strategic Affairs Analyst Syed Mohammad Marandi. Ang aniya ay bagong taktika ng US ang atakihin ang mga residential complex na nagsasapanganib na sa mga sibilyan gaya ng ginawa nitong pagbomba sa Qasem Island. Kaya naman pinuntirya na rin ito ang isang floating platform na pag-aari ng US sa Egypt na isang kaalyado rin ng Amerika. Noel Poliarco, UNTV. So ito yung advantage din ng Amerika dyan sa Middle East, no? Kasi nga po, marami po sila mga kakamping mga bansa. Andyan po yung Qatar, andyan po yung Saudi Arabia, tapos iba pang mga bansa na nakapaligid dyan. Mga Muslim po ito, mga sangkay na mga bansa. Kaya itong Iran, ang pinupunteriya po lagi, mga sangkay, ito pong mga kakamping mga bansa. No? Nakaraan lamang yung ilan sa mga bansa dyan, mga sangkay, sa Middle East, natake po ng Iran. At ang madalas pa naman, mga sangkay, na inaatake, ang target po nila lagi, yung mga oil facilities, no, ng maraming mga bansa na kakampi ng Amerika. So, ito yung sitwasyon ngayon, mga sangkay, at ayon nga po dito, alam daw po nila na pupunta, mga sangkay, itong Amerika sa paglusob sa Iran. So yung Iran, mga sangkay, alam nila, nalulusob, aatake na po ang Amerika ngayon. Ngayon, ano ang posibleng mangyari mga sangkay sa pambihirang gagawing pag-atake? Actually, ginagawa na po ngayon ng Amerika, mga sangkay, laban po dito sa Iran. U.S. forces struck dozens of Iranian military sites in retaliation for a surprise attack
targeting American bases. Okay, ito po ay bilang paghihiganti ng Amerika sa ginawang pag-atake ng Iran sa kanilang mga military sites. President Trump is considering an extended air campaign to cripple Iran's ability to launch more missiles. After his meeting with President Trump, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu delivered a message to U.S. evangelicals who support Israel. Paul Petit has the latest. This morning, Jordanian defense forces shot down 5 missiles launched from Iran. In Kuwait, an Iranian missile struck a building owned by a Chinese company, killing 1 person. The missiles fired after the U.S. military attacked Iranian military targets overnight in what Central Command called a heavy wave of strikes, 1 day after foiling an Iranian missile attack on a U.S. base in Jordan. Grabe, no? Tingnan nyo yung sitwasyon, mga sangkay. Lumalala po. Kaya yung presyo ngayon ng oil no, sa world market, lumalala din. Tumitindi, mga sangkay, pataas ng pataas po ito. So habang may digmaan, asahan na po natin na yung oil mataas. At alam po natin yan, mga sangkay, na kapag mataas yung oil, tataas din po yung presyo ng mga bilihin. Yung inflation lalala. Hindi lang sa Pilipinas, kundi pandaigdigan po ito. 2 hours, U.S. forces struck dozens of IRGC targets, including command centers, Grabe, missile and drone facilities, and coastal defense sites. Iranian media reported explosions across southern Iran. These strikes are retaliation after Iran fired multiple ballistic missiles toward U.S. bases across the Middle East Tuesday. So, ganun po kalala ang pag-atake ngayon ng Amerika, mga sangkay. Nakita nyo naman, no? Matindi po ang paghihiganti ngayon ng Amerika laban po dito sa Iran. In a surprise attack. An Iranian drone reportedly struck the U.S.-owned gas storage tanker at a port in Egypt, sparking a fire that spread to a second vessel. President Trump announced the U.S. attacks beforehand. We're going to be hitting them very hard because it's our turn to hit them. They know it's coming. They're asking us not to do it. Alam daw po ng Iran na talagang lulusob yung Amerika ng ganung kaluba, mga sangkay. He added that he's still open to negotiations. And we'll see if we get there with an agreement at some point. The Wall Street Journal reported At least, 'di ba, open si Trump sa negotiations, hindi po niya sinasara. So ngayon, mga sangkay, palala po ng palala ang sitwasyon. At ang kinakatakot ng iba dito, ng marami mga sangkay, umabot po ito sa regional war. Kasi pag regional war na po, parang ano na to, magkakaroon na po ng mga alyansa yan at possible World War III. At pag pumasok na po tayo sa World War III, alam nyo na po yun kung gaano kasaklap ang mangyayari sa ating mundo dahil po sa mga nuclear. Alright? So ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag nyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.